Hi, ako muli si Dr. Hilda Ong. Meron pa ako isa pang magandang balita. Zero tolerance ipatutupad ng DepEd. Estudyante gagawa ng bomb threat joke. Hindi na papayagang makapag-enroll muli. Kaya sa mga mami, daddy, kailangan sabihan mo yung mga anak ninyo na hindi ito pwede biro sa eskwelahan. Nagbabala ang Department of Education, DepEd, na maharap sa mabigat na kaparusahan ang sino man mag-aaral na gagawa o magpapakalat ng bomb threat o maging bomb joke kahit pa ito ay biro lamang. Ayon sa kagawaran, ang mga estudyante mapapatunayan lumabag ay maaring hindi na muling tatanggapin sa kanilang paaralan sa susunod na school year. Ipinaliwanag ng DepEd na ang bomb threats at bomb jokes ay nakapaloob sa third level offenses. Ang pinakamataas na antas ng paglabag alinsunod sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 na nilagdaan ni Secretary Juan Edgardo Sani Angara noong March 2026. Kabilang din sa parehong antas na paglabag ang pagdadala ng baril sa paaralan, illegal na droga, hazing at homicide. Ayon sa DepEd, ang ganitong uri ng pananakot ay hindi simpleng biro dahil nagdudulot ito ng matinding pangamba sa mga mag-aaral, guro at mga magulang. Nagiging sanhi ng agarang emergency response na antala ang klase at maaari ring magbunga ng pananagutan kriminal batay sa mga umiiral na batas. Alinsunod sa bagong patakaran, ang unang paglabag ay magreresulta sa non-readmission kung saan pahintulutan pa estudyante na tapusin ang kasalukuyang school year ngunit hindi na siya maaari mag-enroll sa parehong paaralan sa susunod na taon. Isa sa ilalim din siya sa kaukulan referral sa mga ahensya ng pamalaan, referral sa kagaya ng Philippine National Police o PNP at sa Social Welfare Development Office sa DSWD para sa karapatang aksyon at intervention. At kung mauulit ang paglabag, kaagad naman ipapataw ang exclusion na nangangahulugan aalisin ang pangalan ng estudyante sa listahan ng mga naka-enroll at hindi na siya maaring magpatuloy sa klase. Nilinaw rin ng DepEd na ang pagpapakalat ng fake news, mapanlinlang na prank o maling impormasyon na nagdudulot ng kalituhan o pagkaantala ng klase ay tinuturing naman minor offense. Sa unang paglabag ay bibigyan ng written reprimand at ipinapaalam sa mga magulang. Sa ikalawang paglabag ay tatawagin na ang mga magulang para sa conference. Habang sa ikatlong paglabag ay maaring nang suspendihin ang estudyante ng hanggang 5 araw, kasabay ng pagbibigay ng alternative learning arrangement. Gayunpaman, tiniyak ng DepEd na pairalin pa rin ang due process bago ipataw ang anumang kaparusahan. Makakatanggap muna ang estudyante ng nakasulat na abiso at bibigyan ng 10 araw upang magbigay ng paliwanag kasama ang magulang o legal counsel. Maaari rin siya magsumite ng apela sa loob ng 15 days. Inilabas ng DepEd ang babala matapos ang insidente sa Bagong Silangang High School sa Quezon City, kung saan nakpanik ang maraming magulang matapos kumala sa FB Messenger ang maling balita tungkol sa umano'y school shooting. Sa investigasyon ng Quezon City Police District, napag-alamang ang malakas na ingay mula sa construction site na katabi ng paaralan ang nagpakamalan putok ng baril ng ilang estudyante. Dahil dito, mabilis na kumalat ang maling impormasyon sa social media na nagdulot ng takot at pagmamadali ng mga magulang na sunduin ang kanilang mga anak. Patuloy naman iniimbestigahan ng paaralan at ng mga otoridad kung sino ang nagpakalat ng peking mensahe. Mas pinainting ng DepEd ang pagpapatupad na mahakbang sa seguridad
kasunod ng makakasunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang dito ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22, 2026 na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 pa ng mga estudyante na itala rin kamakailan ang pananaksak na kinasasagutan ng mga estudyante sa Zamboanga City. Gayon din ang maulat na umadoy banta ng karahasan sa Quezon City at Cebu City na kalaunan ay napatunayan walang katotohanan, ngunit nagdulot ito ng matinding pangamba sa publiko. Dahil sa mga pangyayari ito, nagsagawa na rin ng mga hiwalay na investigasyon ang Senado at House of Representatives upang suriin ang estado ng seguridad sa mga paaralan at mga hakbang na kinakailangan ipatupad upang maiwasan ang mga kahintulot na insidente. Kasabay nito, nananawagan si Secretary Angara sa lahat ng paaralan na higit pang palakasin ang pakikipagtulungan mga Parents Teacher Association, ang PTA, upang maagapan ang mga posibleng banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Ayon sa kalihim, hindi kayang gampanan ng mga paaralan lamang ang responsibilidad sa pagpapanatili ng seguridad, kaya mahalaga ang aktibong partisipasyon ng magulang at komunidad. Kaya every time na may mga PTA meeting, ang advice ko sa mga magulang, dapat meron isa a-attend para at least alam ninyo kung may problema ang anak ninyo sa school, para malaman ninyo kung nabubuli ang anak ninyo. Hinimok niya ang mga paaralan na gamitin ang mga pagpupulong ng PTA, hindi lamang para sa mga usaping administratibo, kundi upang talakayin ang attendance ng mga estudyante, ASAL, mental health, anti-bullying programs, responsableng paggamit ng social media, digital citizenship at iba pang mga issue may kaugnayan at kapakanan ng mga kabataan. Iminumungkahi rin niyang magsagawa ang mga PTA ng parehong seminars, digital safety orientation, values formation activities, at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, barangay, youth organization at health professionals upang higit pang mapatatak ang seguridad sa loob at paligid ng mga paaralan. Binigyan din ng kalihim na ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang karahasan sa paaralan ay ang maagang pagtukoy sa mga problemang kinakaharap ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na komunikasyon ng pamilya, paaralan at komunidad. Muling pinaalalahanan ng DepEd ang lahat ng mga estudyante na maging responsable sa paggamit ng social media at pag-post ng mga impormasyon sa internet. Dahil ang mga peking balita, mapanganib na biro at maling impormasyon ay maaaring magdulot ng seryosong epekto sa kaligtasan ng buong komunidad ng paaralan at may katumbas na mabigat na pananagutan sa ilalim ng batas at ng mga umiiral ng alintuntunin ng kagawaran. Kaya yan po ang sa mga ating mga magulang, kapag meron po kayo mga anak na sa elementary, lalo na sa high school o even sa kolehiyo, dapat inaalam po niyo, dapat kinakausap ninyo mga anak po ninyo. Pero PTA hanggang kadalasan mga elementary lang o high school minsan. Kasi mostly mga nag-aaway mga bata na sa elementary. Kaya kung ako noon, talaga ako ay kapag umuwi ang bata, ako nagsusumbong. Hindi ko pinapagalitan ng anak ko. Ipupunta ako sa school. Aalamin ko bakit binubuli ang anak ko. Ano ba naging problema? Talagang ako ay pupunta sa eskwelahan para malaman ng bata na nandyan si mami kapag ako ay nabubuli. Dapat ganun din po kayo. Dapat inaalam po niyo. Alam mo, sa totoo lang, nung time nung nag-aaral pa yung mga anak ko, talaga ako ay laging wala akong peace of mind. Kasi natatakot ako na baka mamaya sumali siya sa mga fraternity
o magkaroon siya ng masamang kumbaga meron siyang makasamang mga kaibigan na magtuturo sa kanya na magsigarilyo, mag-cutting class. Yun ang lagi kong kinatatakutan noon. Ay mabuti na lang. Nung time nung nag-graduate na sila, ang ano ko ba, sabi ko, ay salamat, natapos na. Kaya yan po ang, ganun tayong mga manggulang, di ba? Lagi tayong nag-aalala. Kaya kung kayo din po, dapat ganun din po kayo. Dapat alerto kayo, inaalam po ninyo ano ang ginagawa ng mga anak ninyo sa school. Kinakausap ninyo. Kung mababa man ang grades nila, huwag mo sila papagalitan. Alamin ninyo, malay mo, masyadong malayo ang kanyang, kung ang pwesto niya sa classroom, malayo. Malay mo, may depresya kanyang mata, hindi niya mabasa. O kaya baka may problema pang niya, medyo hindi niya naririnig. Dapat, pag mababa ang grades, hayaan mo kung ako nga yung hindi sa akin, yung sa mga pamangkin ko. Kapag naka 75, okay lang sa mga in-laws ko. Pero ako hindi. Kung sa akin, nung nasa nursery, kindergarten, hindi ako, kumbaga pag mababa ang grade sa anak ko, below 95, nako, sermon ang abot niya sa akin. Kasi gusto ko, habang bata pa sila, yun, ginaguide ko sila. Kapag nasanay na sila na mataas ang grade nila, yung nag-aaral ng mabuti. Kasi pagpasok ng nung time nung nag-grade 4 na sila, hindi na ako kailangan na nakabantay, lalo na nung nasa high school na kasi na-build ko na yung foundation nila. So ako talaga, nung time na nag-aaral sila, ay mataas ang grades na talagang pagka every time lumalabas ng class card, nako, yung dalawang anak ko takot sa akin. Kasi, pero at least happy naman ako na nag-graduate sila puro may honor. And then ngayon, nung sila ay nagtatrabaho na, di ba, nagagamit na nila kung anong na pag-aralan nila. Kaya ganun din naman tayo as magulang, na kung talaga hindi kaya ng anak po ninyo, wag ninyo ipapaya sa ibang tao. Pwede lang sa pamilya ninyo pa, sa bahay ng ninyo, pero wag ninyo papagalitang anak mo kapag may kasamang ibang tao. Syempre, naman, bigyan din naman ninyo ng mukha ng anak niyo. Huwag naman niyo ipapaya anak ninyo. Minsan baka alamin lang ninyo, kausapin na lang ninyo ang teachers nila, ano ba nangyari? Bakit bababa ang grades ng anak ko dito sa itong subjects na to? Kung sinabi ng teacher, ay kasi mahina siya, ganito, ganyan, ang ginagawa ko po, papa-tutor ko sila. Para yung tutor na lang ang magtuturo sila after school, may tutor sila noong bata sila. Para kung ano hindi nila maintindihan sa klase, yung tutor ang mag-explain. Kaya ganun lang po ang gagawin po ninyo. Kaya muli po, ako si Dr. Hilda Ong.